Grabe ang pinakita ni Kai Sotto, naghalimaw sa ilalim. Inaararo lang ang kanyang defender. Ganda pa ng connection nila ni Abay sa loob ng paint. Solid din nga ang pinakita ni Scottie Thompson na biglang uminit sa opensa. Sa wakas natapos na rin nga ang sumpa ng Gilas kontra sa Tall Blacks. Eto na nga ang inaabangang tapatan ng Gilas Pilipinas kontra sa world number 22 na New Zealand. Labanan ng dalawang undefeated team sa Group B. Nauna na ngang tinalo ng Gilas ang Hong Kong at Chinese Taipei noong unang window. Kailangan na lang nga ng dalawang panalo ng Gilas para makapag-book ng ticket sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia. Gaya ng inaasahan ay ginawa nga muna ng New Zealand ang kanilang traditional haka dance bago magsimula ang game. Maaga ngang nagparamdam sa opensa ang veteran player ng New Zealand na si Corey Webster na nagkaroon agad ng back-to-back 3-pointer. Gandang simula nga offensively para sa Tall Blacks sa kanilang 8-0 start. Maaga ngang napatimeout si Coach Tim Cone. Unang puntos ng Gilas ay nakuha ni Kai Sotto sa kanyang dalawang free throws. Entering the halfway mark ay nakukuha na din nga ng Gilas ang kanilang rhythm sa opensa na sinimula ni Justin Brownlee. First 3-point made ng Gilas ay nakuha ni Dwight Ramos. Paunti-unti nga ang pagbawas ng Gilas sa lamang ng mga Tall Blacks. Gandang connection ng dalawa nating big man. Kai Sotto papunta kay Fardo sa ilalim para sa easy 2 points. 2-minute mark ay baba na sa 1 puntos ang lamang ng New Zealand. Matapos magkaroon si Kai Sotto ng back-to-back basket. Ganda pa ng kanyang fake dito sa ilalim. Pati si Kai hindi makapaniwala. Tuluyan na ngang nakuha ng Gilas ang kalamangan after ng corner 3-point shot ni Calvin Oftana. Pero agad naman nga yung binawi ng Tall Blacks. Kaya lamang ng 2 puntos ang New Zealand after ng opening frame, 22-20. Second quarter ay eto na naman nga ang dalawang top scorer ng Tall Blacks na si Corey Webster at Wardenberg. Napatuloy ang pagkana sa opensa. Nagkaroon nga ng 6-0 start ang New Zealand sa early minutes. Binasag naman yan ni Justin Brownlee sa kanyang putback shot. Step up na din nga offensively si Scottie Thompson na naging agresibo sa loob ng paint. Walang takot nga ang pag-atake ni Scottie sa basket. Balik na nga ulit sa Gilas ang kalamangan sa halfway mark kung saan take over na dyan si Thompson sa opensa. Ganda pang hanap ni Dwight Ramos kay Kai Sotto na open sa ilalim para sa kanyang first dunk sa laro. Hype na nga itong Gilas crowd matapos magkaroon ng Gilas ng back-to-back 3-pointer sa late minutes courtesy of CJ Perez at Justin Brownlee. Pero itong former PBA import na si Vodanovic ay bigla na ding uminit ang outside shooting para itabla ang score sa 45 halftime. Third quarter ay dikdikan na nga ang laban ng both teams. Another 3-point shot para kay Ramos sa early minutes pero agad niyang binawi ni Webster sa kabila ng isa ding tres. Gandang connection pa rin nga ang pinapakita ni Kai Sotto at Fardo sa ilalim pero unstoppable pa rin nga itong si Webster at Wardenberg sa opensa. Palitan na nga ulit ng baskets ng both teams sa halfway mark. 4-minute mark ay nagkaroon ng 14 run ng Gilas kung saan naging agresibo dyan sa ilalim si Kai Sotto. Unstoppable nga si Kai sa loob ng paint. Inaararo lang ang kanyang defender at ganon-ganon na lang nga ay lamang na lang 10 points ang Gilas Pilipinas. Na-maintain nga ng Gilas ang kanilang kalamangan kung saan natapos ang third quarter na lamang ng 9 points ang Gilas, close 72-63. Fourth quarter ay paunti-unti ang pagbawas ng New Zealand sa kalamangan ng Gilas. Hindi pa nga tapos itong laban kung saan palitan ng baskets ang both teams sa halfway mark. Another slam dunk para kay Kai Sotto sa 4-minute mark pero agad nga may sagot itong mga Tall Blacks sa mga baskets ng Gilas. Kinakabahan na nga itong si Coach Tim Cone dahil baba na lang sa 2 puntos ang lamang ng Gilas. Pero buti na lang nga sa late minutes ay hindi na nagkaroon pa ng big time basket ang New Zealand para magbigay sa kanila ng momentum. Big 3-point shot para kay Chris Newsome sa 1-minute mark para ibalik sa 7 points ang kalamangan ng Gilas. Hindi na nga nakabawi pa ang New Zealand kaya panalo nga sa game na ito ang Gilas Pilipinas para tapusin ang sumpa.